Sa videong ito pag-uusapan natin ang sekreto nga ng nakaraan at ang devil fruit power ni Monkey D. Dragon. So guys, isipin nyo ito. May isang tao sa One Piece na halos lahat ng tao ay takot banggitin ang pangalan. Isang lalaki na pinangalan ng The World's Worst Criminal. Isang rebelde na kaya nga niyang pasiglahin ang libu-libong tao para lumaban sa pinaka-powerful na organisasyon sa mundo. At mas nakakatakot, siya ay walang iba kundi ang ama ng ating bida, si Monkey D. Luffy. Yes, pinag-usapan na natin ngayon ay si Monkey D. Dragon. At sa wakas, sa chapter 1097 nakumpirma na itong si Dragon was once a marine. Ano ang ibig sabihin nito? Paano siya napunta mula sa pagiging marine hanggang sa pagiging leader ng Revolutionary Army? Ano ang sekreto ng kanyang devil fruit na hanggang ngayon ay hindi pa rin ipinapakita ni Oda? At paano siya papasok sa final saga ng One Piece? Samahan niyo ako habang hinuhubog natin ang buong larawan ng nakaraan at kapangyarihan ng pinakamapanganib na tao sa mundo, si Monkey D. Dragon. Sa mundo ng One Piece, halos lahat ng makapangyarihang tao ay kilala natin. May Yonko na naghahari sa dagat, may Marines na nagpapanatili ng kaayusan, may mga Shichibukai, Celestial Dragon at mga kilalang pirata. Pero may isang pangalan na kahit bigkasin mo lang, parang may bigat na agad. At ito nga ay si Monkey D. Dragon. Hindi siya pirata, hindi rin siya simpleng rebelde. Siya ang leader ng Revolutionary Army, ang nag-iisang organisasyon na diretso ngang lumalaban sa world government. At mas malupit pa dyan, hindi lang siya basta karakter. Siya ay isang Monkey D. Kamag-anak siya ni Garp, ama siya ng ating bida na si Monkey D. Luffy. Pero bakit nga ba siya kakaiba? Kung si Garp ay sumusunod sa system at si Luffy naman ay tumatangging sumunod sa kahit kanino, si Dragon naman ay nasa gitna, isang taong piniling lumaban hindi bilang pirata, kundi bilang rebelde laban sa mismong haligi ng mundo. Kung mapapansin nyo guys, si Luffy masiyahin, palaging nakangiti, si Garp matigas, palaging galit, pero si Dragon tahimik, seryoso at laging misteryoso. Parang siya ang balanse ng dalawang extreme personalities sa pamilyang Monkey. Kung iisipin, baka ito ang dahilan kung bakit siya napunta sa isang mas malalim na misyon, ang palayain ang buong mundo mula sa tiranya ng world government. Sa chapter 1097, sa wakas malinaw na ngang sinabi dating marine si Dragon. Matagal na itong hinala ng fans dahil sa forma at prinsipyo niya, pero ngayon official na. At kung iisipin natin, napaka-natural ng desisyon niyang sumali sa Marines. Siyempre, bilang isang bata na lumaki sa ilalim ng bayang nakatingala kay Garp, natural na sundan niya ang mga yapak nito. Pangalawa, kilala si Dragon bilang seryoso at matalino. At kung may isang organisasyon na nag-alok ng justice, Marines ang una nga niyang pupuntahan. Pero dito nagbago ang lahat. Habang tumataas ang ranggo niya, nakita niya ang totoong mukha ng organisasyon. Nakita niya ang Celestial Dragon na walang pakialam sa mga inosente. Nakita niya ang Marines na sumasamba sa justice pero ginagamit lang bilang alipin ng world novels. Nakita niya ang mismong korupsyon ng world government. Para kay Dragon, hindi ito katarungan. Ito ay isang kasinungalingan. Kaya iniwan niya ang Marines. Isipin niyo kung gaano kabigat yon. Hindi lang niya binitawan ang isang trabaho, iniwan niya ang mismong sistemang pinaghirapan nga ni Garp. At dahil doon, siya ay naging traidor, hindi lang sa Marines kundi sa buong mundo. Ito ang dahilan kung bakit tinawag siyang world's worst criminal. Hindi dahil sa simpleng kasalanan, kundi dahil sa kanyang pag-alis at pagtakwil sa sistema. So ngayon, saan kaya nagsimula ang pagbagsak ng tiwala niya? Maraming teorya, pero pinakamalakas ay ang God Valley Incident. 38 years ago, naganap ang isang labanan na pinagtulungan ni Garp at Roger para talunin ang Rock Pirates at protektahan ang mga Celestial Dragon. Ang nakakatawa, si Garp ay naging hero of the Marines dahil dito. Pero ano kaya ang nakita ni Dragon kung sakaling naroon din siya? Kung sakaling bata pa siya noon at sumama bilang isang marine trainee o officer, malamang nasaksihan niya ang pag-aalipin ng Celestial Dragon, pagpatay ng insidente para lang masunod ang world novels, at ang pagtatakip ng buong katotohanan ng insidente. Kung ganun nga, hindi nakakapagtaka kung bakit biglang nawala ang tiwala niya.
kung mismong si Garp nga ay ang ginawang bayani dahil sa pagtatanggol sa mga mapang-abusong celestial dragons, paano pa kaya siya maniniwala sa justice? Para kay Dragon, iyon ang turning point at doon nagsimula ang apoy ng kanyang revolusyon. Matapos niyang iwan ang Marines, hindi siya nanahimik, hindi siya nagtago, hindi siya nagkulong. Sa halip, nagsimula siyang magtayo ng Revolutionary Army. Ang misyon? Simple lang, pero halos imposibleng gawin. Pabagsakin ang world government. At hindi siya nag-iisa. Nandyan sina Ivankov na may kakaibang powers at karisma, Bartholomew Kuma na dati ring hari at naging isa sa pinakamalaking haligi ng kanilang laban, at syempre si Sabo na ngayon ay Dragon's right hand at chief of staff. Ang Revolutionary Army ay hindi lang basta grupo ng rebelde. Ito ay isang organisasyon na nakakalat sa iba't ibang bansa, handang tumulong sa mga oppressed. Kung ang Marines ay kumakatawan nga sa kontrol ng world government, ang Revolutionary Army ay kumakatawan naman sa kalayaan ng mga tao. At ito ang dahilan kung bakit takot nga ang world government kay Dragon. Hindi siya pirata na naglalaban lang para sa teritoryo o kayamanan. Siya ay banta sa mismong ugat ng kanilang kapangyarihan. So yun nga guys, ang sinasabing ang teorya patungkol nga sa sikretong nakaraan ni Monkey the Dragon. Pero ito na nga ang pinakamalaking tanong. Ano nga ba ang kapangyarihan ni Monkey the Dragon? Sa bawat eksena niya may pattern. Unos, hangin, ulan, kidlat. At dito nagsimula ang mga pinakamalalakas na teorya. Unang teorya, Kazikaze no Mi. Pinaka-popular, siya ay may wind logia devil fruit. Kung totoo ito, kaya nga niyang lumipad gamit ang hangin, gumawa ng tornado, gamitin ang wind pressure bilang sandata. Logically, swak ito kasi halos lahat nga ng big events niya ay may malakas na hangin. Theory number 2, Mythical Zone, Storm Dragon. Mas malalim na teorya ito. Baka siya ay may mythical zone at hindi lang basta hayop kundi storm dragon. Sa mythology, ang mga dragon ay may control sa bagyo, ulan at hangin. Kung ito ang prutas niya, hindi lang siya basta manipulator ng panahon. Siya ay ang mismong embodiment ng unos. At ito ay swak na swak sa ngalan niyang dragon. Theory number 3, weather weapon o ancient tech. May iba namang nagsasabi na baka wala siyang devil fruit. Baka gumagamit lang siya ng advanced weather technology gaya ng Climatak ni Nami, o baka may access siya sa ancient weapon o void century science. Pero dahil sa paulit-ulit na weather coincidence, mas malakas pa rin ang devil fruit angle. Theory number 4, hybrid power, haki plus devil fruit. May mga naniniwala rin na baka kombinasyon ito na baka sobrang advanced ng Conqueror's haki niya. Kayang-kaya nga niyang kontrolin ang atmosphere at mas pinalakas pa ng isang devil fruit. Kung ganon, isipin nyo ang level niya. Isang strategist na dating marine, isang leader ng Revolutionary Army, at isang halimaw na kayang baguhin ang buong klima ng laban. Kung totoo ang teoryang ito, hindi nakakapagtaka kung bakit siya ang pinakamapanganib na tao sa buong mundo. So yan naman guys ang sinasabing ang teorya patungkol nga sa kapangyarihan ni Monkey the Dragon. Kaya naman guys, malinaw na si Monkey the Dragon ay hindi lang basta misteryong karakter. Siya ay dating marine na tumalikod sa bulok na justice ng world government. Siya ang halimaw na nagdadala nga ng unos na posibleng may devil fruit na kumokontrol nga sa hangin o bagyo. At sa lahat, siya ang pinakamapanganib na tao sa buong mundo. At sa huli, baka siya rin ang pinakamalakas na kakampi ng kanyang anak na si Monkey D. Luffy sa pagbagsak ng world government. This is the secret past, the devil fruit power, and the final destiny of Monkey the Dragon. So dahil dyan, dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!